Welcome to the show. Hey, what's up guys? At this is Batang Jano at kilala niyo naman po ako sa Pinoy Adobo also, but this is my other channel, ang Batang Jano, and sana po ay suportahan niyo rin po itong channel na to, no? Subscribe kayo at yun ba yan? Subscribe kayo at like, mag-comment para maganda rin, mas lalong okay pagka mag-comment kayo. At syempre po, press the notification bell. Okay? Alright, kamusta po kayo dyan mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na po sa Santo Tomas, Batangas, no? Kasi po ako ay isang Batanggenyo, but it doesn't mean Batanggenyo lang. At ito ay para sa totoo lang. At syempre po sa ating mga kaibigan, mga OFW, kung saan sila mismo ang nag-suggest nito na gawa tayo na isa pang channel, in that way ay pag-usapan lang yung gusto nating sabihin. Ang aking topic po ngayon ay tungkol po sa, matagal na naman itong nireklamo, no? Ito po ay bago tumakbo ang hinayupak na to, kung saan si Erwin Tulfo, no? At binlog ko na rin yan sa Pinoy Adobo at alam niyo na rin po yan. Ay ngayon nga ay kaya ako gustong sabihin to ulit sa inyo dahil nabanggit na rin ulit to ni Ma'am Maharlika at siyempre po yung Senate Electoral Tribunal ay binanggit din na lang to na may pending palang case sila doon. Ang akin lang po sana ay matuloy ito dahil nga kung hindi po natin gagawin ito ano na talaga ang maaasahan natin sa administrasyon na to. And unfortunately na itong si Bendalo ay talagang kapit higop sa Bangag administration kaya siguro talagang mahirap na mangyari ito, no? At unless no ang leader natin ay matino, pero just like our VP said na wala namang ginagawa talaga itong hayop na presidente ng Pilipinas. But anyway, balik tayo dito sa isa pang hayop, no? Ay yun nga, meron pala siyang quo warranto petition na nakapending kay Tulfo sa Senate Electoral Tribunal. And it's just so happen na siya nga ay alay ng Bangag administration, kaya siguro mahihirapan ito o matagal. Baka mamaya sa 2032 na tumatapos. Pero ibig ko sabihin ay so sad na meron tayong mga taong ganito na ginagamit ang Pilipino by ways of na tutulungan nila kuno, no? Magbibigay ng puhunan, magbibigay ng pera, or magpapalabas tapang, no, na sisigawan ng mga taga-gobyerno na kala mo kung sino mga sika. Kung ako lang ang papipiliin dito, mas gugustuhin ko na lang si Mr. Ben Tulfo. Dahil at si Mr. Ben Tulfo, talagang you can tell na parang mas open ang kanyang isipan kaysa sa katulad ng mga dalawang bugok na to na itong si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo. But what can we say? Nasa Senate na sila. I don't know if it's too late, pero sana ay matauhan, no? Ang gumagawa ng investigation nito para naman mabawasan tayo ng tarantado sa Senado kasi sobra na 'di ba? Kita mo nga naman kaya sino hindi maiinit sa taong ito ay dahil nga Bendalo nga. So parang sayang, no? At marami namang qualified talagang senador diyan na pwede, pero ba't ito pa ang nilagay ng Pilipino kung saan akala mo kung sino. Anyway, isa 'yon sa aking pinag-uusapan ngayon at alam niyo na rin na itong taong to ay bumili ng identity sa USA, sa Hawaii. At unfortunately also, may kaso po dito sa US kung saan ay fraud ang kanyang ginawa. He bought identity sa Hawaii daw at worth of something. At masakit ito, nakalusot ito sa military kung saan nag-apply ito sa military. Malamang meron pa itong mga benefit na nakukuha ngayon. Malamang. No? At sana po ay maasikaso at maimbestiga kung ito ay kumukuha pa ng benefit sa military. And the thing is, tanga naman talaga tong taong to dahil bakit ko sinabi? Siya rin mismo ang gumawa ng katarantaduhan at katangahan sa sarili niya kung saan feeling siyang powerful nang when he was in the Congress diyan sa Pilipinas at sinabi niya na nag-apply siya ng diplomatic visa kung saan gigil na gigil siya hanggang sa mabuking siya ng US na, hoy, bakit ganito? Bakit nandiyan ka? Or something like that. But anyway, isa rin po sa problema nito ay ang nakakabwisit ito sa taong ito ay nagpipretend na siya raw ay TNT dito sa US at siya naman po ay nagtatrabaho lamang po para magtrabaho daw sa Pilipinas para sa pamilya niya sa Pilipinas. Kaya siya nagtatrabaho bilang TNT. Pero ang tanong ko, di ba? Sino to? Di ba? What the fuck? Di ba? Erwin Teshiba Tulfo, no? Nagpakasal siya sa isang pangalang Ana Marie Mendoza Madela, no? Ang marriage date nila ay 1995 sa Nevada. Hindi ko alam kung ito ba ay ginamit niya para siya ay magkaroon ng isang identity o talagang nabili niya na ang identity bilang Erwin Teshiba. Kasi hindi naman siya Teshiba. Alam naman natin niya, alam niyo sa Pilipinas siya na hindi siya ang Teshiba. Pero looks like itong taong to ay bago nagpakasal ay nabili niya na yung identity niya sa Hawaii. Yun daw ang pinag-uusapan. Kaya
he married Ana Marie Mendoza Madela, no? At tingnan niyo pang ito sa kabila. Asan na? Ayan. Oh, yan yata. Oh, yan nga yung Ana Marie Mendoza na pinakasalan niya dito sa United States. So, it looks like na the way he did it is he is already the Teshiba Tulfo, kung saan ito yung lumalabas na hindi talaga siya yung Teshiba Tulfo at lumabas nga na binili niya ang identity nito. So, think about it, guys. Diba? Ito yung tipong tao na ngayon ay senador. Ngayon ay inaasahan nyo na gagawa ng batas kung saan siya mismo ay hindi sumusunod sa ating batas sa Pilipinas. At meron siyang kaso rito sa United States. At hindi ko lang alam kung paano ito ipoprocess, pero sa Homeland Security at saka sa USCIS ay talagang kinasuhan na siya. The thing is, meron kayong senador na scam, fraud, scam ban. And think about it. Bakit hindi ito sinasabi ni Ben Tulfo sa kanyang show? O hindi ito binabanggit ni Raffy Tulfo? Kasi alam nilang totoo. Alam nila na hindi sila makakalusot dito. Ang akin lang dito mga chong o mga kababayan ko ay you have to be smart enough na pag nagsalita itong tao na to, kailangan alam niyo mabuti. Kasi we don't really trust this guy. And he's a scam ban. No, ang akin lang ay sana ay malaman ng Pilipino diyan na meron silang isang senator na scammer. No? And I know, ang presidente ay budol, magnanakaw, ang dating Speaker of the House, ang asawa, at ngayon nga itong si Tulfo na isang scammer. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit niya easily sinabi na ang bend the law. Sabi niya, hindi naman daw siya nagbe-break the law. What do you mean? Ito na nga, you broke the law. Diba? And let's say na ikaw ay talagang Pilipino at nagawa mo lang yan because you wanna stay in the United States. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi ka dapat you don't deserve to be in the Senate. Kasi ang Senado ay batas ang mundo niyan. Yan ang gumagawa o nag-a-amend ng law. Pero isa ka sa tanga, na katulad ni Remulla, na sinasabi na you can bend the law. Yun lang naman ang dahilan. No? Nung una kasi, yung pagkakaupo mo sa Senado, gigil ang mga tao na bakit ikaw ang naiupo dyan, ay may kaso ka nga dito sa US at yung status mo ay questionable. Yun yung una. Ngayon, nagkalat ka na naman sa Senado kasi nga bobo ka talaga. Tanga. You even said bend the law. Na alam mo na ang Senate, they respect the law. No one is above the law. Yun ang pinag-uusapan doon. And then you're gonna mention it na dahil sa taong bayan, sometimes we need to bend the law. Napakatanga mo talaga. Hindi mo ba alam na ang taong bayan mismo ang sumusunod sa batas? Di ba? Kaya nga meron tayong constitution eh. Kaya yung sasabi mo, kasi nasabi ko lang yun dahil para sa taong bayan. No, you can't. Kaya nga may batas na ginagawa ay iyon ay para protektahan ang taong bayan. Hindi para i-bend the law. Kaya ngayon, ikaw ay nasa Senate Electoral Tribunal, sana man lang magkaroon ng positive ang administration na to na matanggal ka, not because we wanted to remove from the Senate because you did a scam. Di ba? Ang dami nang gagong senador at congressman eh. Dinagdagan mo pa. But I guess, kung hindi kasi sa presidente, hindi makakasunod itong gagong to. No? Kaya walang gana din dahil bilib na bilib ka sa dating administration. Ngayon, tinitira mo na mismo pati yung anak ng dating presidente ng past administration na si VP Sara. Di ba? Ikaw, higop ka sa past administration ngayon, sasabihin mo, kailangan ituloy ang impeachment. So mga tao, isipin nyo na lang yung nakaraan niya. Na ngayon, i-compare nyo. Yan ba ang taong may prinsipyo? Yan ba yung tao magsasabi na tutulungan ko ang Pilipinas? Tutulungan ko ang Pilipino? Look at Raffy Tulfo right now. Anong ginawa niya sa PCO? Sa Charity Sweepstakes Department o organization. Ano yung sinabi niya noon? Kahit ako, gagastos ako ng sarili ko, papaimbestigahan ko to. Ano nangyari? Dahil daw may nagkabayaran, may nagkaabutan. And then meron na naman isang Tulfo dito. Again, kung pipili lang ako ng Tulfo, edi si Mr. Ben Tulfo na lang. Siguro naman baka itong Tulfo na to mas matino sa dalawang bugok. Di ba? Yun lang naman po ang akin. No? Kaya nga sa ngayon, siya ay merong fraud, foreign marriage, and eligibility question. No? Kung si Eric Tulfo's citizenship issue is that he reportedly used fraudulent documents to obtain U.S. citizenship after leaving the Philippines in 1985. No? Parang sa akin, no? Parang sana nag-TNT ka na lang talaga legally at nagpakasal ka sa nagustuhan mo sa US dito and then nagkaroon ka ng papeles. Yun, medyo okay yun kumpara mo sa ginawa mong katarantaduhan. Diba? From 1988 onward, he allegedly used those documents to stay in the United States and even serve in the US Army. What the fuck? Army pa, men. Pero wala ka namang kwento. Kaya, yung mga style mo sa Senate at saka sa Congress, kung magsalita ka na, feeling mo Amerikano ka. Kaya pag pinapanood kita noon, natatawa na lang ako. Sabi ko, wow. Diba? Parang ito. Oh, thank God.
Biro mo yun. Oh. Kaya ang akin lang, mga kababayan ko, huwag kayo masyado maniwala sa taong to. Scammer to. Maniwala kayo sa ibang public office na walang mga ganitong sitwasyon. At syempre, huwag sa mga may flood control, di ba? Yun lang po ang akin. At sana po sa Senate o sa SET, ay sana po ay ituloy nila yung investigation. Dahil kahit papaano, kung tinitira nila ngayon si Joel Villanueva, bakit hindi nila gawin din ito? Di ba? I mean, mabawasan lang ang senador. Wala tayong magagawa. Maging 22 na lang sila kung mawala itong hayop na to. It's okay. Di ba? Ganun talaga eh. What can we do? At least mabawasan ang mga demonyo sa Senado. Di ba? Kasi ang Congress, mahirap na yan eh. Saksakan na ng mga garapan ng tao dyan eh. Pati ba naman sa Senate? Di ba? Yun lang po. At sana po ay naintindihan yung aking sinabi. At again, kung maniniwala kayo sa tao ito, nasa inyo na yan. At kayo nang bahala. It's up to you guys kung bibilib kayo sa tao ito. Dahil mismo ako, ang inyong lingkod, I don't believe this guy, I don't trust this guy. Di ba? Masyado mayabang to. Ito yung naalala ko na sinisigaw-sigawan niya pa yung mga employee ng gobyerno. Instead na kausapin niya ng tama. Kung ako yung employee ng gobyerno, sigawan niya ako. Sisigawan ko rin siya. Bakit tayo? Unang-una, kung may pagkakamali man sa departamento, no, lalo na pag yung tao na walang ginawa o hindi involved sa nangyari, I'm gonna yell this guy too. Mahirap kasi sa mga Pilipino eh. Natatakot sila sa mga tulfo. Why? Sino ba yan? Di ba? Ano yan? Dahil tulfo sila? No. Kapag alam nyo tama kayo at may katwiran kayo, huwag kayo matakot sa mga, lalo na ngayon, scumbag pala yung mga yan. So, mas matino kayo kumpara sa kanya. Okay? Already. Dito lang po tayo muna at sa susunod po natin pag-uusapan. Again, Batang Jane, no? Just saying. No? Lalo na sa sinabi niyang ito. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. There you go. I'm just saying. Sige po. Thank you.